Takang-taka si Jovi nang mapansin ang kanyang ate Cleo na kanina pa pabiling-biling sa higaan. Wala naman siyang napapansing kakaiba rito kanina bago sila matulog. Kung kailan balak na niyang tumabi sa kapatid, saka pa lang ito naging kakaiba. Pinagpapawisan at parang may nangyayari sa pagitan ng kanyang pagtulog. Hindi nakatiis, niyugyug niya ang kapatid. Ate! Ate! Ayos ka lang ba? Ate! Ate! Aniya, pero ayaw magising ang kanyang ate. Bigla na lang itong umiyak sa pagitan ng pagkakahimbing, kaya ganoon na lang ang kanyang pagkakataranta. Ano ba kasi ang nangyayari sa ate niya? Pakiusap! Layuan mo ako! Layuan mo ako! At dito na niya sinampal ang kapatid. Nagising si Cleo at nagtatakang nasa po ang kanyang pisngi. Ate! Gumising ka! Jovi! Abay walang hiya ka! Bakit ka ba nananampal? Angil nito sa kanya. Huminga si Jovi at tinitigan si Cleo sa mga mata. Bakit hindi kita sasaktan? Nagwawala ka? Ano bang nangyayari sa'yo ate? Binabangungot ka ba? Noong isang araw pa kita napapansing ganyan Wika niya, kaya natulala ang kapatid. Huli na nang namalaya niyang pumapatak pala ang luha nito kahit wala namang sinasabi. Kahit ilang beses niyang tanungin si Cleo, talagang ayaw nitong magsalita. Ito ang isa sa ikinaiirita ni Jovi sa kapatid. Malakas ang pakiramdam niya na may problema itong iniinda. Dalawa lang na magkapatid sina Cleo at Jovi. Dati silang nakatira sa bayan ng Santa Ana. Dahil sa labis na kahirapan, napilitan siyang huminto sa pag-aaral at maghanap ng trabaho sa syudad kasama ang ate niya. Sakto namang naghahanap ng kasambahay sa bayan ang isang biyudang ginang, kaya nag-apply silang dalawa at swerteng natanggap naman kaagad. Mabait ang kanilang amo na si Manang Laura. Hindi nga lang palakibo at kung minsan may pagkawirdo. Pero tila nasa mahigit 20 anyos lang ito at sobrang ganda. Marami ang nagsasabi sa kanila na mag-ingat dahil may pagka sa demonyo raw ang matanda. May pinanghahawakan raw itong orasyon kaya hindi tumatanda. Pero tinatawanan lang ito ni Clea at Jovi. Kailangan nila ng pera kaya kailangan nilang lakasan ang kanilang loob at huwag magpapaapekto sa mga pananakot ng mga nakakausap. Walang mangyayari sa buhay nila kung uunahin nila ang pakikipagtsismisan kaysa sa maghanap ng mailalagay sa loob ng kanilang kaldero. Isa pa, wala naman silang napapansing kakaiba sa ginang. Maayos naman itong kausap. Sumasagot kapag tinatawag o tinatanong. Ang napansin lang nila, ayaw nito sa malalanding babae. Ayaw na ayaw din itong iniistorbo sa tuwing araw ng Martes at Biyernes. Nalabis namang ipinagtataka ng dalawa. Nagkukulong lang ito sa kwarto na kahit minsan hindi pa nila nasisilip kung ano ba talaga ang itsura ng loob. Pagdating sa sweldo at pagkain, hindi madamot ang ginang. Sa katunayan, malaki sa karaniwang laborer ang sweldo nila. May mga tamang benefits pa at bonus. Kaya naman nagiging hiyang sina Cleo at Jovi sa kanilang trabaho. Buti na lang, magkasama silang dalawa, kaya kahit papaano, hindi na sila lumalabas para mag-day off. Magkasama lang silang dalawa ay sapat na. Malaki ang bahay ng ginang kahit may kalumaan na. May kuryente at may mga kagamitang naayon din sa kanyang tahanan. Pinahihintulutan silang linisin ang lahat ng lugar sa bahay ni Manang Laura, maliban lang sa dalawa. Ang kwarto nito at ang isang kwarto din sa ibaba, malapit sa sala. Sa pagkakaalam nila, maraming pera ang babae. Nakikita lang nila itong nakikipag-usap sa mga kliyente tapos binabayaran na siya ng malaking halaga. Nang hindi naman nila nalalaman kung ano ang serbisyong inaalok nito. Araw ng linggo ang kanilang pahinga sa trabaho. Palagi nilang napagkakasunduan na magluto at magbanding
habang nanonood ng downloaded video sa cellphone. Tanghali pa lamang naman iyon nang may kumatok sa bahay ni Manang. Tumayo si Jovi para buksan ang pinto. Bumungad sa kanyang harapan ang isang babae na sa tansya ni Jovi ay hindi nalalayo sa edad kay Manang. "Sino ho sila?" Ngumiti ang babae at binati si Jovi. "Ako si Melay. Ako ang nakababatang kapatid ni Ate Laura. Nandyan ba siya?" Nagkatinginan kaagad sina Cleo at Jovi sa kanilang narinig. Sa pagkakaalam nila, wala nang kaanak si Manang Laura. Kaya nang makita nila si Melay, ay gayon na lang ang kanilang pagtataka. "Nako, nandito lang naman si Manang. Bihira naman yun umalis. Saglit lang po ha. Pupuntahan ko muna para ipaalam na nandito ka." Wika ni Jovi, kaya naman naiwan si Cleo kasama ang bisita. Umakyat si Jovi sa itaas ng bahay. Dumiretso siya sa kwarto ni Manang. Kumatok. Maya-maya pa, narinig niyang nagsalita ito sa loob. "Bukas yan. Tumuloy ka." Kaagad niyang binuksan ang pinto at kaagad na nasilayan ang kanyang amo. Tinatawag nila itong Manang, pero ang katotohanan ay napakabata ng mukha nito na nasasabing hindi pangkaraniwan. Marami silang naririnig na kwento sa labas ng kanilang pinagtatrabahuan na si Manang Laura daw ay mangkukulam. Pero naging maingat naman ang magkapatid sa kanilang pagtatrabaho. Hindi naman sila papayag na masasante sa trabaho, lalo na at kahihirap maghanap ng mapapasukan. "Manang, may naghahanap po sa inyo sa ibaba. Ayaw po sana naming abalahin ka. Kaso lang, ang sabi niya magkapatid raw kayo eh. Melay daw po ang pangalan." Sa pagkakataong ito, napalingon kay Jovi si Manang Laura. Sumeryoso ang kanyang muka. "Tama ba ang narinig ko? Si Melay? Nasa ibaba?" Labis na ikinagulat ni Jovi ang madiin na pagkakatanong ni Manang Laura. Hindi naman dating ganoon ang ginang. Gayunpaman, sumagot siya ng maayos dahil ito ang amo niya. "Opo, Manang Laura. Ano pong sasabihin ko?" Ngumisi na nakakarimarim si Manang Laura. "Pagkasabi sa kanya na magbibihis lang ako, baghintayin mo siya sa ibaba at bigyan ng merienda." Wika nito, kaya naman dali-daling tumalikod si Jovi at muling bumaba. Kagaya nga ng kanilang napag-usapan, pinatuloy nila sa sala ang bisitang si Melay at binigyan ng merienda. Saglit din nila itong kinausap para hindi mainip sa paghihintay. "Ang ganda na pala ng bahay ni Ate Laura, ano? Hindi ko akalaing nagawa niyang bumangon at naging mas matatag pagkatapos ng mga nangyari." Wika pa ng bisita. Napakunot ng noo si Jovi. Hindi maintindihan ang sinabi ng babae. Sasagot pa sana siya, pero narinig nila ang boses ni Manang Laura kaya hindi na siya nagsalita. "Kamusta, mahal kong kapatid?" Sabay silang napalingon sa pababang si Manang Laura. Mukhang Diyos sa suot na pulang bestida at puno ng kolorete ang muka, pero maganda namang tignan. Napatayo si Melay at puno ng paghangang pinagmasdan ang ate niya. "Napakaganda mo, ate. Sabi na nga ba, mas magiging maayos ang buhay mo kapag hiniwalayan mo si Marco." Wika nito na ikinahalakhak lang ni Manang Laura. "Bakit hindi ko siya hihiwalayan? Kayo naman ang gustong trumaydor sa akin, hindi ba? Niloko niyo ko. Pinagmukhang tanga." Kababakasan ng galit ang magandang muka ni Manang Laura. Kaya naman, napaatras ang magkapatid na Cleo at Jovi, pero lihim na nakikinig. "Ate, iniwan na ako ni Marco. Ipinagpalit niya din ako sa iba." Nanginginig ang boses ni Melay na halatang pinipigilan ang kanyang emosyon. Hindi niya kayang ipakita na nasasaktan siya sa takot na baka pagtawanan lang siya ni Manang Laura. "Buti nga sa'yo, manluloko ka rin eh. At least, ngayon, natikman mo na rin
ang sakit ng pagtataksil na naranasan ko noon sa iyo. Pero ate, nagpakalayo-layo na ako, Melay. Kahit ako ang legal na asawa, ay nagparaya pa rin ako. Ano pa bang gusto mo? Angil ni Manang Laura na kinapatak na ng luha ni Melay. Iniwan na ako ni Marco, ate. Wala na akong mapupuntahan. Magkapatid tayo, ate. Hindi ba? Baka naman pwede mo akong tanggapin dito sa bahay mo. Magtatrabaho ako. Gagawin ko ang lahat. Makabawi lang sa'yo. Buong pagpapakumbabang wika ni Melay. Malutong namang tumawa si Manang Laura. Tila ba isang nakakatuwang bagay ang sinabi ng kanyang kapatid. Parang hindi naman ganyan ang tono ng pananalita mo sa akin noon, Melay. Nakalimutan mo na ba kung paano mo ko pinagtabuyan noon? Kahit nagmamakaawa ko, hindi lang ako sinaktan ng emosyonal, pati pisikal, Melay. Tapos, gaganyan ka ngayon? Kulang na lang, ipakaladkad na ni Manang Laura ang kanyang nakakabatang kapatid palabas ng bahay nito. Pero hindi inaasahan ng lahat. Naluluhod si Melay sa harapan ni Manang Laura. Hilam sa luha ang mga mata ng babae habang pilit na nagmamakaawa sa kanya. Ate, maawa ka sa akin. Wala na akong mapupuntahan. Pakiusap, tanggapin mo naman na ako. Magtatrabaho ako ng libre para sa iyo, ate. Maski si Cleo ay naawa sa kapatid ni Manang Laura. Kung gaano kaluwag sa kanila ang kanilang amo, ay hindi nila akalaing mahigpit pala ito sa sariling kapatid. Kawawa naman si Melay, ano? Wika pa ni Cleo kay Jovi na iiling-iling. Hindi natin masisisi si Manang Laura, ate. Narinig mo naman, di ba? Inagaw pala ni Melay ang asawa niya. Tapos si Manang Laura pa ang nagparaya at lumayo. Ngayon, nainiwan na yang si Melay ng asawa niya. Pero hindi man lang siya nahiyang lumapit kay Manang Laura na tinaydor niya. Sagot ng kapatida. Sa bagay, may punto ka naman. Kawawa si Manang Laura ngayon. Hindi na ako magtataka kung bakit siya ganyan. Wika pa ni Chloe at iniwan na nila sa sala ang magkapatida. Naisip nila na hindi na nila kailangang makinig pa sa magiging resulta ng pag-uusap ng kanilang amo at ng bisita nito. Tutal naman, malalaman din nila kung magawa bang palambutin ni Melay ang puso ni Manang Laura o hindi. Isang oras ang nakalipas ay nakita nilang papalapit sa kanila si Manang Laura. Cleo, Jovi, gusto ko sanang ipakilala sa inyo ang aking nakababatang kapatid, si Melay. Dito muna siya mananatili habang wala pa siyang matitirhan. Imporma nito sa kanila. Masusunod po, Manang Laura. Magkapanabay na wika ng magkapatid na kasambahay. Mabuti naman. Pero, hindi porke nakatira siya rito sa atin. Ituturo niyo na rin siyang amo. Naiintindihan niyo ba? Katulong siya rito. Mas mababa pa sa antas na meron kayo. Wika nito. Kaya naman walang nagawa ang magkapatid kundi hayaan na lamang ang mga ito. Kagaya nga ng hiling ng kanilang amo, trinato nilang kagaya nila si Melay. Pero dahil mabait naman ito, hindi na nila kailangang gayahin si Manang Laura na pagsalitaan pa ng masasakit ang kapatid nito. Basta nagagawa ni Melay ng maayos ang kanyang trabaho, ayos na iyon kina Cleo at Jovi. Sa kanilang dalawa, mas malapit si Cleo kay Melay. Madalas mag-usap ang dalawa. Pabulong nga lang at hindi naririnig ni Jovi. Gayunpaman bilang kapatid, kailangan niyang balaan si Cleo na huwag masyadong maging malapit kay Melay. Baka mamaya kung ano-ano lang ang sabihin nito sa kanya na ikakagulo ng kanilang paninirahan. Iwasan mo na lang siya, Ate Cleo. Baka mamaya mapansin ka ni Manang Laura. Kagalitan tayo. Hindi ba't sinabi niya na
huwag tayong maglalapit kay Melay. Hindi ko magagawang iwasan si Melay, Jovi. Ako na lang ang kaibigang meron siya. Ako lang ang nakakaintindi sa kanya. Pero ate, ano bang mas matimbang sa'yo? Ang trabaho natin o ang babaeng yan? Hangil ni Jovi. Hindi nila namalayan, napapalapit na sa kanilang kinaroroonan si Manang Laura. Halatang natutuwa sa sinasabi ni Jovi. Tama si Jovi, Cleo. Mas mahalaga ba talaga si Melay sa'yo? Dahil kung tama ko, pues, magbalot-balot na kayong dalawa at aalis na kayo sa bahay ko. Namutla sina Cleo sa narinig mula kay Manang Laura. Nagtatrabaho sila ng marangal dahil sa hirap ng buhay. Parte rin ng pagtatrabaho nila ang makisama sa kapwa. Pero kung ganyang hindi talaga pwedeng lapitan si Melay, bakit ipagpipilitan pa ni Cleo ang kanyang sarili? Baka mamaya, si Melay pa ang maging dahilan na matanggal sila na magkapatid sa trabaho. Pasensya na po, Manang Laura. Hindi ko lang po kasi maiwasan si Melay. Lapit po siya ng lapit sa akin. Pues, iwasan mo siya. Huwag kang lalapit sa kanya. Ayokong nakikipag-usap ka pa sa kanya. Jovi, pagsabihan mo ang kapatid mo. Tumangu-tangu kaagad si Jovi. Opo, Manang. Pasensya na po. Nang mawala na si Manang Laura sa kanilang paningin, siya namang lapit ni Melay. Susundin niyo ba siya? Dapat may sarili kayong kalayaan na makipagkaibigan sa mga taong gusto niyong makilala. Hindi yung kinokontrol kayo ni ate sa mga gusto niya. Uwi ka nito, kaya ikinainis ni Jovi. Ano bang pakialam mo sa amin? Bakit? Kapag natanggal ba kami sa trabaho, bibigyan mo kami ng perang pambili ng bigas? Sampid ka nga lang din naman dito, hindi ba? Saka, pwede ba? Layuan mo ang ate ko. Naghihirap na nga kami. Mawawalan pa kami ng trabaho nang dahil sa'yo. Uwi ka niya, saka hinila si Cleo palayo. Walang nagawa si Melay kundi hayaan na lamang na dumistansya ang magkapatid sa kanya. Nagpatuloy nga ang buhay ni Cleo at Melay na nag-iiwasan. Ang dapat sanang mainit na simula ng kanilang pagkakaibigan ay mistulang tinubuan ng malaki at matigas na pader, kaya walang nagawa si Melay kundi ang sumunod na lang sa agos. 1 taon ang matuling lumipas. Nasa poder pa rin ni Manang Laura si Melay. Kahit papaano, hindi na niya sinusungitan ang kapatid. Nakakapag-usap na sila ng maayos. Maging sina Cleo at Jovi ay nakakalapit na sa kanya nang walang kondisyon. Aalis ako. Kayo na ang bahala rito. Minsan ay bilin sa kanila ni Manang Laura. Kagaya ng nakagawian na nilang makita, napakaganda nito sa suot na bestida na hapit sa katawan. Mukhang may date ang babae dahil makapal ang kolorete nito sa muka. Nang mawala sa kanilang paningin ang babae, nagbulungan sina Cleo at Jovi. Saan kayo pupunta si Manang Laura? Tanong ni Jovi. Siguro, makikipagkita sa kasintahan niya. Sagot naman ni Cleo. Napatango si Melay nang nagkataong narinig din ang usapan ng magkapatid. Ang bait niya sa inyo, ano? Kita mo? Manang ang pagtawag niya sa inyo, hindi ma'am? Banggit niya sa dalawa. Humarap naman si Jovi at ngumiti sa kanya. Sabi ni Manang Laura, ang paraan ng tawag namin sa kanya ay another term din naman daw ng ate. Ito ang kadalasang tawag sa mga nakatatandang kapatid sa probinsya. Paliwanag ng dalaga. Tumango si Melay. Tama naman yun. Naiinggit lang ako. Dati kasi Manang din ang tawag ko sa kanya. Pero magmula nang magkaroon kami ng problema sa bawat isa, hindi ko na siya magawang tawaging Manang. Nahihiya ako. Aniya sa kayom ko. Nakuryoso tuloy si Jovi at naalala ang mga pagtatalo na nangyari sa pagitan ni Melay at Manang Laura. Bakit nga pala hindi kayo magkasundo? Ano ba ang nagawa mong kasalanan sa kanya? Tanong ni Jovi
na kinatahimik ni Melay. Huy Jovi, panis yung bibig mo. Sita naman sa kanya ni Cleo na nakaharap naman sa lababo at nag-uusap. Para magtatanong lang eh. Katuwiran ni Jovi. Napatikhim si Melay. Total naman mababait sina Cleo at Jovi sa kanya. Kaya siguro, kailangan lang niyang ipaliwanag ng maayos ang tungkol sa nakaraan niya. Kaya naman habang nagluluto ng tanghalian, isinalaysay ni Melay ang naging pangyayari sa buhay nila ni Manang Laura. Magkasundo kami ni Ate Laura noon. Halos hindi nga kami magkahiwalay. Kaso lang, dumating sa buhay namin si Marco. Pareho kami nagkagusto sa kanya. Pero ako, ang naging nobya ni Marco. Huli na nang malaman naming siya pala ang lalaking ipinagkasundo ng aming mga magulang kay ate. Natuwa si ate, pero hindi si Marco. Kahit ikinasal silang dalawa, ay pinahirapan niya ang kapatid ko. Sinaktan niya si Ate Laura sa pamamagitan ng pagtatapat dito na ako ang minahal niya. Tapos ako ang pinili niya. Kaya kami ang nagsama. Pero tinakwil ako ng mga magulang namin. Nanatili ako sa poder ni Marco. Naging isang mabuting asawa. Samantalang si ate naman, naglayas at hindi na namin nakita pa. Kaso lang, dumating ang araw na magsasawa pala sa akin si Marco. Iniwan niya ako at nakipagsiping naman siya sa ibang babae. Walang naiwan sa akin. Hindi naman kami magkaanak. Tapos hindi na din ako tinanggap ni na mama at papa. Kaya si ate na lang ang naisipan kong lapitan. Umaasa na maayos pa ang lahat tungkol sa amin. Mahabang kwento ni Melay. Tumango-tango si Jovi. Pero hindi nagustuhan ang iilan sa mga naging sinabi ni Melay. Tapos sa lagay na yan, umaasa kang mapapatawad kanya kaagad? Manhid ka ba, Melay? Masakit kaya ang ginawa mo? Alam ko yun. Pero hindi ko lang talaga maiwasang isipin na baka dumating ang araw, mapatawad pa niya ako. Mabuting tao si Ate Laura. Alam kong tatanggapin niya ako ulit dahil magkapatid kami. Umiling si Jovi. Para sa kanya, mahirap magpatawad. Lalo na kapag kalahati ng buhay niya ang sinira ng kanyang kapatid. Nagpapasalamat na lang siya at hindi sila ginoon ni Cleo. Kinagabihan, dumating si Manang Laura kasama ang isang lalaki. Ipinakilala ito sa kanila ng amo bilang si Vince, ang kanyang bagong kasintahan. Pinagsilbihan nila ang dalawa. Kahit papaano, naging masaya naman ang gabi para sa kanila. Ngunit, napansin na kaagad ni Laura ang malagkit na titig ni Vince kay Melay. Naningkit ang kanyang mga mata. Hindi siya makakapayag na sirain na naman ni Melay ang kanyang gabi. Inutusan niya ang kapatid na magpunta sa kusina. Sumunod naman siya. Sa kabinalingan si Jovi. Melay, gusto ko mag-usap tayo. Jovi, ikaw na muna ang magbigay ng salad kay Vince. Sabihin mo, may aasikasuhin lang ako saglit. Aniya, kaya tumalima kaagad si Jovi. Ang kaninang nakangiting mukha ni Manang Laura ay kaagad nalapalitan ng panlilisik. Hindi niya nagustuhan ang nakitang paraan ng pagtitig ni Vince kay Melay. Kinabahan naman ang huli at naisip na baka masamain ng kanyang kapatid ang nangyari. Ate, bakit? Nangalit ang mga bagang ni Manang Laura at tinuro si Melay. Napakalandi mo talaga, kahit kailan. Mababa pero buong diin na wika sa kanya ng kapatid. Nabaghan si Melay sa narinig. Wala siyang ginagawang masama. Ate, wala akong kasalanan. Depensa niya sa sarili, pero mas lalong naging masama ang tingin sa kanya ni Manang Laura. Hula? Nilalandi mo si Vince. Wala ka pang ginawa sa lagay na yan? Gusto mo ba talagang palayasin na kita rito? Angil ni Manang Laura na ikinailing ni Melay. Ate, maawa ka naman sa akin. Wala na akong mapupuntahan. Pakiusap,
Huwag mo naman akong pagdudahan. Napasigaw si Melay nang biglang hilahin ni Manang Laura ang kanyang buhok. Aray, ate, nasasaktan ako. Talagang masasaktan ka kapag hindi ka dumistansya kay Vince. Naiintindihan mo ba? Hindi nakapagsalita si Melay, pero napaiyak siya. Wala siyang ginagawang masama, pero kung makapagsalita ang kanyang ate Laura, ay mukha siyang masamang tao. Yuko ang ulo na tinalikuran niya si Manang Laura na hindi naman nagustuhan ng babae. Huwag na huwag mo kong tatalikuran. Aniya, pero nagpumiglas si Melay at nagtatakbo patungo sa kwarto na kanyang tinutuluyan. Doon siya umiyak ng umiyak hanggang sa hindi na niya makayanan ang sakit at lungkot. Kaya naman, nakatulog na lamang siya at naikalma na ang sarili mula sa paratang ng kanyang kapatid. Nasaksihan naman ni Cleo ang buong pangyayari at hindi niya maiwasang maawa kay Melay. Sinundan niya ito ng naaawang tingin. Grabe naman si Manang Laura, Jovi. Walang ginagawang kapatid niya, pero pinagbibintangan niya ito. Sumbong ni Cleo na ikinatango ni Jovi. Nakahiga na silang dalawa sa kama at nagpapahinga na. Nakaalis na ang bisita ng kanilang amo. Natutulog na rin si Manang Laura. Oo nga ate, nakita ko din ang buong pangyayari eh. Uwi ka naman ni Jovi. Dati, nagalit din siya sa ugali ni Melay, ayon sa kwento ng ate nito. Pero ngayon, nakita na niya kung gaano kabintangera si Manang Laura na kahit natitigan naman talaga ni Vince ang kapatid niya, ay sobra niyang pinagseselosan. Tumingala si Cleo sa kisame. Kawawa naman si Melay. Okay sana kung yung binibintang sa kanya, ginawa niya talaga. Pero hindi eh. Para tuloy nagdududa na ako kung totoo ba talaga ang lahat ng sinasabi ni Manang Laura sa atin. Baka mamaya, iba na pala ang tunay na nangyari sa kwentong nasagap natin. Nagkibit balikat si Jovi. Bukas na lang tayo mag-usap ate. Inaantok na ako eh. Natahimik na rin naman ang magkapatid. Si Jovi mabilis na nakatulog. Halatang hapong-hapo sa pag-aasikaso sa bisita nila kanina. Si Cleo naman, tulala pero ayaw dalawin ng antok. Hindi niya alam kung bakit paulit-ulit na pinoproblema niya ang nangyayaring tensyon sa pagitan ni Manang Laura at Melay. Dahil napagod din ng husto sa buong araw na pagtatrabaho, hindi na niya napigilan ang mga mata na magpahinga hanggang sa makatulog. Kailangan niyang gumising ng maaga at toka nila sa pamamalengke ng mga stocks na gulay sa bahay. Hindi alam ni Cleo kung gaano katagal siyang nakatulog. Ang natatandaan lang niya, madilim pa nang magmulat siya ng mga mata. Bumangon ang dalaga at nagpa siyang magtungo sa kusina. Madilim na ang kapaligiran, maliban sa nag-iisang silid sa may sala na may natatanaw siyang liwanag. Kandila ba yun? Mahina niyang tanong, kaya para makita ng malinaw kung ano ang meron, ay lumapit siya doon ng dahan-dahan. Kailangan niyang makasiguro na hindi apoy ang naroon at baka masunog sila. Mabuti na lang, nakatalikod ang babaeng nakaupo sa gitna ng sahig ng nakabukas na kwarto. Nagdadasal ito, pero hindi ang nakasanayang dasal ang naririnig niyang inuusal nito. Base sa obserbasyon ni Cleo, nasa lingwaheng Latin ang inoorasyon ng babae. Hanggang sa mapagtanto niyang si Manang Laura pala, ito. Nangilabot si Cleo sa kanyang natuklasan. May hawak na larawan ni Melay si Manang Laura at tanging ito lang ang nakakaalam kung ano ba talaga ang ginagawa niya. Tumalikod si Cleo at kaagad na bumalik sa kwarto nila ni Jovi. Tuluyan na ngang naglaho ang kanyang pagkaantok. Gising na ang kanyang diwa sa kaalaman na may binabarang si Manang Laura at sa kasamaang palad ay si Melay pa ito. Nagpalakad-lakad siya sa buong kwarto. Hindi mapakali, namumutla sa pagkabalisa.
Kaya naman nang mapansin siya ni Jovi, napabangon ang babae at napatingin sa kanya. Ate, anong nangyayari sa'yo? Kanina ka pa riyan ha. Bakit hindi ka mapakali? Nagtatakang tanong niya sa kapatid. Si Manang Laura, Jovi, nakita ko kanina. Oo ano naman? Amo natin siya Normal lang na makita natin siya dito sa loob ng bahay niya. Hindi, Jov. Iba ang ginagawa niya May hawak siyang litrato ni Melay. Sa pagkakaintindi ko sa kanyang ginagawa, parang binabarang niya to. Napasingap si Jovi sa narinig niya mula kay Cleo. Uy ate, matinding paratang yan Huwag kang magsasalita ng ganyan. Saway ni Jovi na ikinailing ng marahas ni Cleo. Totoong sinasabi ko, Jovi. Alam mo magagalit nga yung si Manang Laura kay Melay, hindi ba? Alam ko naman yun ate, pero sana huwag na nating palakihin pa ang issue na yan. Mga katulong lang tayo rito. Hayaan na natin sila. Basta ang mahalaga, magtrabaho lang tayo. Napayo ko si Cleo. Gustuhin man niyang mga tuwiran, hindi niya magawa. Tama naman ang sinabi ni Jovi. Wala silang karapatang mangialam. Pero malinaw talaga ang nakita niya. Isang mangkukulam si Manang Laura. Marahil, ito ang trabaho ng babae. Kaya may mga kliyente itong nakakausap na pagkatapos ng kanilang transaksyon ay nakakatanggap ito kaagad ng malaking halaga ng pera. Kaya naman makalipas ang ilang araw, piniling mamuhay ng tahimik ng magkapatid. Naging bulag at bingi sila sa lahat ng mga naririnig nila sa bahay ni Manang Laura. Umabot pa sa punto na ipinatawag silang tatlo para kausapin ng amo nila. Mula ngayon, dito na sa bahay titira si Vince. 2 na kaming pagsisilbihan nyo. Anunsyo sa kanila ni Manang Laura. Mabait naman si Vince, mapagbiro pero hindi na yata mawawala sa ugali niya ang palaging batiin ang kanilang mga kasamahan sa bahay. Hindi rin nagpapakita ng pagkaselos si Manang Laura. Baliwala lang dito kung makipag-usap kina Leo at Jovi, ang kanyang kasintahan. Nagbabago lang ang reaksyon ni Manang Laura pagdating kay Melay. Sumasama ang kanyang pakiramdam. Nanlilisik ang kanyang mga mata na parabang may binabalak siyang masama sa kanyang kapatid. Isang araw, kinailangang umalis ng maaga si Manang Laura. Patungo siya sa bayan at may bibilihin. Isasama niya sana si Vince pero tumanggi naman ang binata. Magpapahinga na lang daw muna ito dahil kailangan niyang mag-ipon ng lakas para sa panggabing trabaho sa call center. Mayaman naman ako, babe. Bakit hindi mo ako hayaang buhayin ka na lang? Marami tayong pera. Hindi ka na magugutom sa akin. Wika ni Manang Laura. Sa totoo lang, nabaghan si Cleo sa narinig niya mula sa amo niya. Pero wala naman siyang karapatang sawiyin ito. Baka mamaya, ito pa ang dahilan para masisante siya. Babe, ayos lang talaga ako. Huwag kang mag-alala. At sasama naman talaga ako kapag hindi ako pagod. Gusto ko lang talagang magpahinga ngayon. Wika ni Vince. Kaya naman niyakap ito ni Manang Laura. O siya, aalis na ako. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang si Cleo o di kaya si Jovi. Huwag na huwag kang lalapit kay Melay. Banta nito at hindi na siya hinintay pang sumagot at tinalikuran na si Manang Laura. Nang matiyak niyang wala na si Manang Laura, lumabas sa kanyang kwarto si Vince at naupo sa sala. Doon niya nakita si Melay na naglilinis ng muebles. Initian niya ito pero hindi siya pinansin ng dalaga. Nainsulto ang pagkalalaki ni Vince. Lingid sa kaalaman ng lahat, tagulang naman ang kanyang ugaling ayaw ng kababaihan. Sa harapan ni Manang Laura ay nagpapakita siya ng pagkamaginoo at pagiging magalang. Pero ang totoo, bastos siya at walang modo. Kailangan lang niyang gawin iyon dahil nagkahabol siya ng kayamanan ni Manang Laura. Alam niyang tiba-tiba siya
sakali mang mapa sa kanya ang kayamanan ng matronang kinakasintahan. Tumikhim siya para kunin ang atensyon ni Melay. Hindi siya pinansin ng babae kahit alam niyang nakikita siya nito at naririnig. Uy, Melay. Sir, pasensya na po. Kung may iutos kayo, si Cleo o Joey na lang po ang tawagin nyo. Marami pa po kasi akong trabahong kailangan tapusin eh. Pasensya na po. Sabi ng dalaga, saka magalang na umalis. Nagtagis ang mga bagang ni Vince. Hindi niya nagustuhan ang pinakitang ugali sa kanya ni Melay. Type pa naman niya ang dalaga. Bago pa man makalayo sa kanya ang babae, ay mabilis niyang hiniklas ang braso nito at marahas na hinila. Ayaw na ayaw ko sa lahat ay yung mga babaeng masyadong maarte. Kaya ngayon, paparusahan kita. Anong gagawin mo? Gagawin ko ang bagay na nararapat lang sa mga babaeng katulad mo. Hinila niya si Melay sa pinakamalapit na kwarto at hinayaang magpumiglas ang babae. Wala itong nagawa kahit naman laban pa dahil mas malakas siya rito. Sa isang sulok naman ng bahay, nakita ni Cleo ang buong pangyayari. Ngunit pinangunahan siya ng takot. Ni hindi niya magawang lapitan man lang sina Melay at pigilan. Ang tanging nagawa niya ay umiyak at humingi na lang ng tulong sa nakakataas. Makalipas ang ilang oras, lumabas sa kwarto si Vince at parang walang nangyari. Naupo sa sofa at saka binuksan ang telebisyon. Sumunod naman sa paglabas si Melay na tulala at pawisan. Ang kanyang muka ay kababakasan ng matinding takot na hindi niya mawari. Nang makita siya ni Jovi, kaagad siyang nilapitan. Magulong-magulo ang kanyang buhok. Melay, anong nangyari sa'yo? Diyos ko, Melay! Sigaw naman ni Cleo at nag-aalalang nilapitan din ang dalaga. Napahikbi si Melay at hindi makapagsalita ng tama. Tila siya nataranta, nakalimot at parang hihimatayin na. Cleo, Jovi, nilapastanganan ako ni Vince. Pinakialaman niya ako. Tulungan niyo ako. Kailangan kong makapagsumbong sa pulis. Kagaya ni Melay, hindi rin malaman ni na Jovi kung paano tutulungan ang babae. Natatakot din sila. Maski si Jovi na dati ay hindi naman talaga kumbinsido sa kabaitan ni Melay ay naawa. Gusto niyang tumulong pero natatakot siya. Para mapakalma si Melay, dinala na muna nila sa kwarto nila ni Melay. Nakakaawa naman siya. Uwi ka ni Cleo na kinayuko ng ulo ni Jovi. Paano nila sasabihin kay Manang Laura ang nangyari? Magsumbong kaya tayo sa pulis? Suwestyon ni Cleo. Nanlaki naman ang mga mata ni Jovi. Ate, itigil mo na yung pangingialam mo sa kanila. Ayokong madamay tayo. Jovi, naririnig mo ba yung mga sinasabi mo? Ano ka ba? Ginahasa na nga si Melay, ganyan ka pa rin. Ano bang gusto mo, ate? Mawalan tayo ng trabaho? Dahil nalilito na sa kanilang kinakaharap na sitwasyon, piniling manahimik ng magkapatid. Mas gugustuhin nilang ibaliwala na lang ang mga nakita kaysa ipaalam pa sa kanilang amo ang nangyari. Baka masamain ni Manang Laura ang ginawa ni Vince at si Melay pa ang masaktan. Kinahapunan, dumating naman kaagad si Manang Laura. Marami itong pinamili at ipinamigay sa kanyang kasintahang si Vince at sa mga katulong. Nakatanggap ang lahat maliban kay Melay na nagkulong lang sa kwarto. Anong meron at parang kulang kayo? Tanong ni Manang Laura. Si Melay po nasa kwarto, masama ang pakiramdam. Natigilan si Manang Laura. Sa tagal na nakatira sa kanya ang kapatid, hindi na sila nagkakausap pa ng maayos. Hanggang ngayon, malaki pa rin ang galit niya sa babae. Dahilan kung bakit ibang trato ang turing niya rito. Ayos ka lang ba, babe? Tanong sa kanya ni Vince. Tumango siya
at nginitian ang lalaki. Oo naman, bakit hindi? May problema ba? Wala naman. Oo nga pala. Yung Melay na katulong mo. Maganda siya, no? Kinausap ko siya kanina. Ang bait niya. Nanigas ang ngiti ni Manang Laura sa ere. Hindi siya nakasagot. Ang munting pagdududa na nasa kanyang isipan ay sumabog na parang bomba. Naningkit ang kanyang mga mata at nanikip ang dibdib sa tindi ng pagseselos. Hinarap niya si Vince at tinapik ang balikat. Aakyat muna ako sa taas, ha? Magbibihis lang ako. Paalam niya, pero pumayag naman kaagad si Vince. Pumasok siya sa kwarto na tinutuluyan ni Melay. Naabutan niyang nahihimbing ang kapatid, pero wala siyang balak na kausapin ito. Nalibot lang niya ang tingin sa paligid at nagliwanag ang mga mata nang mahagip ang suklay ng dalaga na nasa tokador. Umisi siya at nilapitan ito. Kinuha ang iilang hibla ng buhok. Kailangan niyang siguraduhin na hindi napapatulan ni Vince ang kanyang kapatid. Itinaon niyang natutulog na ang mga tao sa bahay nang bumangon si Manang Laura. Madilim na sa kwarto sa may salas kaya hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kaagad niyang binuksan ang silid at sinindihan ang mga kandila. Nagdasal ng salitang Latin at inilabas ang buhok at litrato ni Melay. Ito ang kanyang ginamit para mangulam. Ito ang isang bagay na matagal na niyang itinago mula sa pamilya. Ang kanyang pagiging mangkukulam. Hindi niya alam na sa isang sulok ng bahay ay may taong kanina pa nagmamatsyag sa kanya. Si Cleo. Nakita nito ang kanyang ginagawa. Kinilabutan si Cleo sa kanyang nasaksihan. Hindi niya inaasahan na makakakita siya ng nagkakagimbal na bagay na pwedeng kumitil ng buhay ng kapwa. Iniangat ni Manang Laura ang larawan ni Melay at sinunog ng kandila. Kasabay ng pag-usal ng panibagong ritual, napapitlag si Cleo nang marinig ang mahinang pag-ungol ni Melay sa tinutuluyan nitong kwarto. Para bang nasasaktan. Parang binabangungot. Narinig ni Cleo at sinubukang pakalmahin ang naguhurumentadong dibdib. Halos mabingi siya sa paghahanap ng paraan para marinig ng malinaw ang mga bagay na binubulong nito. Diyos ko, paano ko ba sasabihin kay Melay to? Nababaghan niyang sabi. Napaigtad pa siya nang sumabay sa kilabot na kanyang nararamdaman ang malakas na pagkulog at pagkidlat. Saka bumuhos ang malakas na pag-ulan. Para bang nakiayon sa ginagawa ni Manang Laura na pagmaniobra sa kakayahan niyang gumamit ng itim na mahika. Dahil sa takot, napagpasyahan ng dalaga na bumalik na lang sa inookupa nilang kwarto at doon na lang magtago. Kinaumagahan, tulala si Cleo. Maging si Jovi ay nagtataka kung bakit pailap sa kanya ang kapatid. Hindi naman ito dating ganun. Kapag nagsisilbi si Cleo, sinasadya niyang lumayo sa kanyang amo. Hindi niya maiwasang mailang kay Manang Laura na labis na pinagtaka ng huli. Cleo, may problema ka ba? Tanong nito na marahas namang ikinailing ng babae. Ayos lang naman po ako, Manang. Sagot niya. Alam ni Cleo na marami siyang iniisip pero wala siyang balak na ipagsabi ang kanyang nalalaman. Takot lang niya na maging miserable ang buhay niya. Para wag nang madulas ang bibig niya, nagpasya ang dalaga na magpunta na lang sa kusina. Sunundan siya kaagad ng kanyang kapatid. Te, mag-usap nga tayo. Ingos na Jovi at hinarap si Cleo. Yumuko naman ang una at pinigilan ang naguunahan sa pagpatak ng mga luha. Ano? Ipagtatanggol mo na naman ang amo natin? Hindi ka bulag, Jovi, ha? Hanggang kailan mo siya dedepensahan? Anas ni Cleo na ikinailing ni Jovi. Ate, mga katulong lang tayo.
Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo yan? Huwag na natin silang gatungan pa. Tayo din ang mapapahamak. Labag man sa kalooban, walang nagawa si Cleo kundi sundin ang kapatid niya. Nanahimik siya at hindi na nagtangka pang lumapit kay Melay. Ang dalaga naman, madalas nang tahimik at hindi nagsasalita. Nangangalumata ang kanyang mga mata na para bang ilang araw nang hindi nakakatulog ng maayos. Malalim ang iniisip at bigla-biglang nagugulat. Mas lalong dumistansya si Melay kina Manang Laura at Vince. Pabor nga naman ito sa kanyang kapatid, pero nariyan ang katiting na pagtataka kung bakit para itong napapaso sa tuwing natitignan niya. Gusto mang ngumisi ni Manang Laura ay kailangan niyang makatiyak. Kinulam niya ang sariling kapatid sa pamamagitan ng pagkakaroon nito ng bagungot. Pero hindi niya maiwasang magduda sa mga tinging iginawad ni Vince sa kanyang kapatid. Parang may mali. Kailangan kong malaman kung ano ba talaga ang nangyayari. Mahinang bulong niya sa kanyang sarili. Mabilis na lumipas ang mga araw. Kapag naiiwan silang tatlo sa bahay kung saan umaalis si Manang Laura, nangyayari naman ang kinatatakutan ni Melay. Pinapasok siya ni Vince sa kwarto at paulit-ulit na ginagahasa. Wala naman siyang magawa, lalo na at kapag nangyayari iyon ay tinatakot siya ni Vince kapag magsusumbong. Ito ang tatandaan mo, Melay. Kapag nagsumbong ka sa ate mo, uunahin ko siya. Papatayin ko ang kapatid mo. Maawa ka, Vince. Huwag mong sasaktan ang ate Laura ko. Bakit mo ginagawa to? Wala naman kaming kasalanan sa'yo. Wala. Akala mo lang yun. Pero habol ko ang kayamanan ni Laura. Kapag namatay siya, sa akin ang kayamanan niya. Ayaw mo nun, malaya na tayo. Maangkin na kita lang hindi ko na kailangang magtago. Humalakhak pa si Vince pagkasabi niyon. Mas lalong nabaghan si Melay sa kanyang mga narinig. Hindi niya akalaing magagawang lokohin ni Vince ang kapatid niya. Wala naman itong ibang ginawa kundi ang maging mabuting asawa. Bakit kailangang saktan ito ng lalaki? Nanginginig na tumango na lamang si Melay at hindi na pinahaba ang usapan. Nakangising lumabas ng kanyang kwarto ang binata. Maluwag ang bukas ng muka dahil naubuhos na sa kanya ang bigat ng puson na ilang araw na nitong dinadala. Halos gustuhin na ni Melay na kitlin ang sariling buhay. Napakarami niyang pagsisisi na alam niyang huli na para maramdaman. Kung may mapupuntahan lang sana siyang iba, ay hindi naman siya mamimilit na manatili lang sa bahay ng ate niya. Bakit ba ako humantong sa ganito? Gusto ko lang naman makipagbati kay ate. Bakit? Mahinang wika niya, saka umiyak. Halos maglupasay na siya sa labis na lungkot. Kaya naman hindi na niyan inisip pang magiging maayos ang lahat. Mas mabuti pang manahimik na lamang siya. Nasanay na siyang ang ate Laura niya ang palaging kinakampihan ng kanilang mga magulang. Ito ang magaling, ang matalino at marunong dumiskarte. Ito na ang maraming nagagawang nakakamanghang bagay. Samantalang si Melay, pinakapalpak na anak. Pilit kinalimutan ni Melay ang masaklap na sinapit niya sa kamay ni Vince. Alam naman niyang walang maniniwala sa kanya. Siya pa marahil ang lalabas na masama. Kaya naman lumipas ang mga araw na paulit-ulit na lang niyang natitikman ang pait at sakit na kanyang dinaramdam. Nahihirapan siyang umusad pero tinatatagan niya. Ngunit sadyang may mga bagay talaga na mahirap gawan ng taguang lalagyan. Lalo na at ang isang lihim ay tila ba mabahong amoy, nasisingaw at sisingaw hanggang sa madiskubre nga ng iba. Nagimbal ang buong kabahayan nang maagang magwala si Manang Laura isang umaga.
Nagis na niyang nagsusuka si Melay at palaging masama ang pakiramdam. Halos isumpa ang kawawang babae ng kanyang ate nang ipagtapat niya rito na ginahasa siya ni Vince na itinanggi naman ng huli. Mag-asawang sampal ang lumagapak sa pisngi ng kawawang si Melay. Ate, maniwala ka naman sa akin. Totoo ang sinasabi ko. Sinungaling ka. Paano ba kita pagkakatiwalaan? Walang hiya ka. Sa lahat na lang ng meron ako, inaagaw mo. Humahagulgol ng iyak si Melay at sinubukang humingi ng tulong kina Jovi at Cleo. Kaso lang, nagkanya-kanya sa pag-alis ang dalawang katulong. Natakot sa pwedeng iparusa sa kanila ni Manang, oras na ibaling nito ang atensyon sa kanila. Ate, maniwala ka naman sa akin. Hindi po ako talagang nagsisinungaling. Ginahasa ako ni Vince. Pinilit niya ako. Pinanlisikan lang ni Manang Laura ng kanyang mga mata si Melay. Hinding-hindi siya mapapatawad. Kailangan niyang makaganti kay Melay sa kahit na anong paraan. Heto at nagsisimula na namang bumigat ang kanyang pakiramdam. Ipinikit niya ang mga mata at huminga ng malalim. Kapag muli niyang sinaktan si Melay, talagang bugbog lang ang aabutin nito sa kanya. Kailangan niyang gantihan ang kapatid sa paraang hindi nito inaasahan. Biglang nagbago ang reaksyon ng mukha niya. Saka nginitian si Melay. Kumalma ka, Melay. Ayos lang ako. Masakit man para sa akin ay tatanggapin ko. Ikaw naman, babe. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Tandaan mo, hindi ibang tao si Melay. Kapatid ko siya. Magiging hipag mo. Kung talagang gusto mong makipagsiping, hindi mo naman kailangang maghanap ng iba. Nandito naman ako. Wika ni Manang Laura na kinasinghap ni Cleo. Tingin niya sa amo ay nababaliw. Samantalang si Jovi naman, deadma lang sa mga sinabi ni Manang Laura. Wala siyang pakialam kung anuman ang maging resulta ng pagtatalong iyon. Ang mahalaga lang naman sa kanya ay ang magkapera sila ng ate niya. Tumalikod si Cleo at hindi na nakinig pa sa kanyang amo. Hinayaan na lamang niya na tadhanan na ang maghukom sa kung anuman ang mangyayari kay Melay. Nahihirapan sila sa sitwasyon kung saan wala silang kalayaan na sabihin kung ano ang kanilang nalalaman. Mula nang mangyari ang komprontahang iyon, nagulat na lang sina Cleo at Jovi na naging mabait na si Manang Laura sa kanyang kapatid. Palagi niya itong ipinagluluto. Sinisigurado niya na makakain ni Melay ang lahat ng putahing kanyang inihahanda. Sa katunayan, kasabay na nila Vince na kumain si Melay sa pagkainan. Pinagsisilbihan naman sila ng magkapatid na katulong. Heto, Melay. Kumain ka ng gulay. Gusto ko, malusog ang pamangkin ko paglabas niya. Malawak ang ngiting wika ni Manang Laura habang ipinagsasandok ng ulam ang kapatid niya. Puno mo ng pagtataka ang mukha ni Melay. Natuwa na rin siya kahit papaano. Para kasing tanggap na ni Manang Laura ang sitwasyon niya. Sana lang talaga maisipan na nitong palayasin si Vince dahil ito lang naman ang gumagawa ng mga bagay na ikakagulo nila. Maraming salamat, ate. Hindi ko akalaing darating ang panahon na magiging ganito tayo kalapit. Puno ng galak na wika ni Melay. Kaya naman ngumiti si Manang Laura. Pero sa loob-loob nito, nanggagalaiti ang kanyang loob sa labis na galit. Hindi niya mapapatawad ang kapatid dahil sa kalandian nito. Nagpabuntis ito sa kanyang kinakasama. Hindi ako papayag na mabubuhay ka pa sa pagkakataong ito. Papatayin kita, Melay. Aniya sa sarili. Nang gabing iyon, muling bumangon si Manang Laura at nagtungo sa kanyang munting silid sa sala. Binuksan niya ang pinto at tahimik na kinuha ang mga kandilang itim. Muli siyang nagsindi
at kinuha naman ang buhok ng kapatid na nakuha niya sa suklay nito. Nakakarimarim ang kanyang ngisi habang iniisip kung anong klaseng parusa ba ang igagawad niya sa babae. Nang mahagip ng tingin ang isang itim na libro, binuklat niya ito at nagbasa. May isang uri ng kulam siyang nabasa na pwedeng palabasing aksidente lang ang mangyayari sa isang biktima, kung saan dito na makukuha ni Melay ang karamdamang papatay sa kanya. Ngayon, sisiguraduhin ko na hindi ka na magkakapanlandi pa. Papatayin kita. Angil niya at kinuha ang manika na nagre-representa kay Melay. Lingid sa kanyang kaalaman, narinig ni Melay lahat ng sinabi niya. Nanginginig na napaatras ang babae at hindi makapaniwala sa kanyang mga nalaman. Sapo ang dibdib na tumalikod si Melay at umiyak. Hindi niya akalaing nagpapanggap lang pala ang kanyang ate Laura na tanggap ang lahat ng nangyari sa kanya para lang gantihan siya sa mas masakit na paraan. Dahil sa mga nalaman, nakapagdesisyon na si Melay. Ipapalaglag niya ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Tutal naman, 3 buwan pa lang ito. Hindi pa gaanong halata. Tanging ang mga kasama sa bahay lang ang nakakaalam. Nang gabing iyon, umalis siya nang walang paalam. Gusto niyang pagsikapan na sa kanyang pagbabalik kinabukasan. Wala na ang sanggol na naging resulta ng pangwawalang hiya sa kanya ni Vince. Hindi siya papayag na ang bata na lang ang maging dahilan kung bakit hindi pa siya tuluyang mapatawad ni Manang Laura. Pagkatalikod niya, si Vince naman ang bumangon mula sa hinihigaan at napagtantong wala si Manang Laura sa kanyang tabi. Hinanap niya ito sa kung saan, pero hindi niya makita kaya nagdesisyon siyang bumaba. Dito niya natanaw ang maliwanag na silid sa sala. Iyong silid na bawal nilang puntahan. Sinubukan niyang sumilip at nakita si Manang Laura na nakaluhod habang hawak ang manika sa kanang kamay at karayom naman sa kabila. Paulit-ulit niyang tinutusok ng karayom ang parting tiyan ng manika kaya hindi na nakapagpigil si Vince at kinumpronta niya si Manang Laura. Anong ginagawa mo? Untag niya kaya nagulantang si Manang Laura. Hindi makapaniwalang nahuli siya ni Vince sa kanyang ginagawa. Gayunpaman, pinili niyang maging kaswal at nginitian ang lalaki. Babe, gising ka pa pala. Anong ginagawa mo rito? Huwag mong ibalik sa akin ang tanong. Naningkit ang mga mata ni Manang Laura. Hindi niya nagustuhan ang ginawa na pagsinghal sa kanya ni Vince. Wala pang sino ang nakakasinghal sa kanya. Wala itong karapatan. Sinisinghalan mo ba ako, Vince? Ganyan ka na ba talaga naapektuhan ng panlalandi ni Melay? Ngumisi si Vince. Bakit? Nagsiselos ka? Wala kang karapatang magselos, Laura. Dahil matagal ko nang gusto ang kapatid mo. Pero ikaw, kayamanan mo lang ang habol ko. Singhal sa kanya ni Vince na kinaguho ng mundo ni Manang Laura. Hayop ka, Vince. Baka nakakalimutan mo. Dinampot lang kita. Oo, dinampot mo nga ako. Pero, hindi ko naman inaasahan na ang dadampot pala sa akin ay may sa demonyo. Isang mangkukulam. Ano? Kapag nagsawa ka sa akin, ako naman ang sasaktan mo. Hindi ko napapaabutin pa sa ganon. Walang hiya ka talaga. Lalaki ka. Wala kang utang na loob. Magbabayad ka sa panlokong ginawa mo sa akin. Iyong sugod niya kay Vince ay para bang hayop na kakatayin na ang lalaki. Kaya naman bago pa man siya masaksak ni Manang Laura, ay inunahan na ni Vince ang mangkukulam. Mabilis niyang sinakmal ang leeg nito at hindi na inaksaya pa ang oras na sinakal ang ginang. Sinubukang magpumiglas ni Manang Laura. Humihingi ng tulong kina Cleo at Jovi na nahihimbing ng mga oras na iyon. Pero walang nakakarinig sa kanya. Naging mas mabigat pa ang kamay ni Vince at talagang ang plano ay patayin na siya
hanggang sa unti-unti nang nanlalabo ang kanyang paningin. Kalaunan, bumagsak na lang si Manang Laura sa sahig. Dilat ang mga mata at wala ng buhay. Hinihingal na tinignan ni Vince ang paligid. Walang nakakita. Napangisi siya. Napatay na niya si Manang Laura. Ngayon, masasolo na niya ang pera nito at ang kapatid nito. Binuhat niya ang bangkay ng kinakasama at dinala sa kanilang kwarto. Hindi naman malalaman ng mga katulong na nagkasakit si Manang Laura dahil siya na ang magsasabi sa mga ito. Simula nang malaman ng babae na may nangyari sa kanila ni Melay, iniwan ito ang kwarto at piniling tumabi sa kanya. Marahil, natatakot ang babae na puntahan niyang muli si Melay. Anong magagawa niya? Kay Melay siya na humaling ng husto at hindi sa kanya. Maayos niyang pinahiga ang ginang sa kama at kinumutan. Bangkay ka na, Laura. Wala ka nang magagawa kung ako na ang aangkin sa lahat ng kayamanang naiwan mo. Pagkatapos, magagawa ko ng lahat ng gusto kong gawin sa kapatid mo. Aniya at piniling maupo sa couch at ni hindi man lang nasindak na sa kama lang ang bangkay ng kanyang kinakasama. Lingid sa kaalaman ni Vince, nagtagumpay ang pangungulam ni Manang Laura kay Melay bago ito mamatay. At mahihirapan na silang bawiin ito dahil naisama ni Manang Laura ang sumpa sa hukay. Kinabukasan, maagang nagising sina Cleo at Jovi. Ginawa ang kanilang nakasanayang trabaho. Si Jovi sa kusina at si Cleo naman sa mga labahin. Jovi, nakita mo ba si Melay? Tanong niya sa kanyang kapatid habang nagkakape sila. Maaga pa naman at alam nila na hindi pa oras para mag-agahan ang kanilang mga amo. Umiling ang nakababata niyang kapatid. Hindi ko siya nakita, ate. Bakit mo natanong? Nagkibit balikat si Jovi. Wala lang. Para kasing ang tahimik eh. Sagot na lamang ng ate niya. Baka naman natutulog pa. Alam mo naman kapag buntis, hindi ba? Abay, malay ko. Hindi pa naman ako nabuntis kahit kailan. Natatawang wika ni Cleo. Nagbiruan pa sila at naging maingay. Hanggang sa mapansin nilang nagbukas ang main door ng kanilang tahanan. Uy, sino kaya yung maagang lumabas? Takang tanong ni Jovi. Nagpresenta si Cleo na silipin. Ako na lang ang titingin. Baka si Manang Laura yan. At tumiretso nga siya sa sala para tunguhin ang main door. Paglapit niya sa pinto, naabutan niyang sinasara na ito ni Melay. Bihis na bihis ang babae at mukhang namumutla. Melay? Lumabas ka pala? Saan ka galing? Takang tanong ni Cleo. Tipid na ngumiti si Melay sa kahidawakan ang kanyang sinapupunan. Diyan lang sa labas. Wika nito. Pero hindi kumbinsido si Cleo. Malakas ang kanyang pakiramdam na may ginawang labag sa mata ng Panginoon ang tinuturing niyang kaibigan. Magsabi ka nga sa akin ng totoo, Melay. Saan ka ba nanggaling? Anong ginawa mo? Sa labis na pagkagulat ni Cleo ay humagulgol ng iyak si Melay. Matinding iyak na umaalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Cleo, wala na yung baby. Ipinalaglag ko na siya. Wika niya na ikinagimbal ni Cleo. Ano? Bakit mo ginawa yun? Hindi totoo ang mga pinakitang kabutihan sa akin ni Ate Laura. Cleo, nakita ko ang ginawa niya sa akin. At natatakot ako na baka mamatay ako. Kaya kailangan kong ipalagalag ang sanggol para huwag niya na akong kamuhian. Labis na nabaghan si Cleo sa mga ipinagtapat ni Melay. Ni sa hinagap, hindi niya akalaing magagawa nitong saktan ang inosenteng sanggol. Kahit pabunga pa ito ng isang pagkakamali. Hindi mo dapat ginawa yun.
Umiiyak na rin si Cleo nang matapos magpaliwanag ni Melay. Alam niyang mangkukulam ang manang Lora na kanilang amo. Hindi niya lang talaga magawang magsalita dahil palagi siyang napagsasabihan ni Jovi na huwag na silang mangingialam. Wala silang kamalay-malay na naririnig pala ni Vince ang usapan nila. Nagulat siya at hindi nagustuhan ang ginawa ni Melay. Ipinalaglag nito ang anak nila. Anong klaseng ina ka? Sinampal kaagad ni Vince si Melay na hindi kaagad nakaiwas. Tinangka niyang manlaban pero hinigit ni Vince ang kanyang buhok at marahas na hinila. Nagsisigaw na si Cleo sa paghingi ng tulong at tanging si Jovi lamang ang lumapit at nakiawat. Nagtataka na ang mga katulong dahil wala si Manang Lora para patahimikin ang lahat. Hindi man lang ito nagreklamo sa ingay na ginagawa nila. Kaya naman, kumalas si Joey sa pagkakahawak sa braso ni Vince at umalis. Tatawagan ko si Manang Lora. Saglit lang, hihingi ako ng tulong. Kaagad siyang nagtatakbo papunta sa ikalawang palapag ng bahay nila at dumiretso sa kwarto ni Manang Lora. Nakailang katok siya sa pinto pero wala namang nagbubukas. Nang mapagtanto na wala sa kwarto na iyon si Manang Lora, nagpasya si Jovi na sa tinutuluyan na lang na kwarto nila ni Vince magpunta. Magkasintahan ito at si Manang Lora kaya posibleng naroon ang babae at natutulog pa. Nakaawang na ang pinto nang makalapit siya kaya tinulak na lang niya ito para lawakan ang bukas. Gayon na lang ang tuwa niya nang makitang nasa kama si Manang Lora at mahimbing na natutulog. Hindi na naisip pa ni Jovi na magagalit sa kanya ang amo. Kaagad niya itong nalapitan sa kaniyugyug si Manang Lora. "Manang, gumising ka! Manang!" Aniya. Ngunit nakakailang yugyug na si Jovi ay hindi naman nagigising si Manang Lora. Kaya ganoon na lang ang pangihilakbot niya nang makitang maputla na si Manang Lora at wala ng buhay. Isa na itong malamig na bangkay. Manang Lora! Mas lalong sinisi ni Melay ang kanyang sarili nang mamatay ang kapatid na si Manang Lora. Hindi niya akalaing kikitlin nito ang sariling buhay nang dahil sa kanyang naging kasalanan. Iyon ang inakala niyang resulta ng pagpanaw ni Manang Lora. Hindi nila alam na pinatay naman talaga ito ni Vince. Nalin lang sila ng taong nagbabalat kayong anghel at kunwari hindi marunong tumraydor ng kagaya nila. Akala ni Melay magiging okay din ang lahat pero kabaligtaran pala ang mangyayari. Simula noon, mas lalong naging miserable ang buhay niya. Nanatili pa rin katulong ng nasabing bahay sina Cleo at Jovi. Kaso lang, si Melay ay ginawa lang yatang parausan ni Vince. Simula nang malaman nito na wala na ang dinadalang sanggol ng babae sa kanyang sinapupunan, ay mas lalong naging malupit ang lalaki sa kanya. Nakakatikim din siya ng pananakit mula rito. Dahilan kung bakit madalas magkulong si Melay sa kanyang silid para itago ang kanyang mga sugat at pasa na natamo mula sa pananakit ni Vince. Umalis ka na kasi rito, Melay. Magsumbong ka sa pulis. Pwede mo namang gawin yun. Naging marahas ang pag-iling ni Melay. Kapag ginawa ko yun, ano na lang ang mangyayari sa lahat ng pinaghirapan ni Ate Lora? Alam kong magsasaya lang si Vince kapag umalis ako. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya matapos niyang sirain ang samahan namin ng aking ate. Malungkot na wika ni Melay. Ilang buwan na rin ang nakalilipas. Ang dating malusog na katawan ni Melay nahulog na, namayat at namumutla siya. Walang nakapagsabi kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Pero si Melay palagi nalang dinadalaw ng bangungot. Mga masamang panaginip na nagbibigay sa kanya ng karamdaman. Nagtiis na lang siya sa pananakit ni Vince dahil wala siyang lakas na isumbong ito sa mga pulis. Natatakot siya na baka kung ano ang gawin ng lalaki na siguradong
ikakapahamak nila. Noong una, nagagawa pa niyang tiisin ang mga pananakit ni Vince. Pagkatapos itong mambugbog, lalabas ang lalaki at wawaldasin ang pera ni Manang Laura. Gigil na gigil si Melay pero hindi niya alam paano ba lalabanan ang lalaki. Isang araw, nakita niyang hinahalongkat na naman nito ang mga alahas ng kanyang ate Laura. Kinuha ito ni Vince kaya hinarangan niya ang lalaki. Saan mo dadalhin ang mga alahas ng ate? Tumaas ang kilay ni Vince at tinignan siya. Isasanla ko. Bakit? Sa pagkakaalam ko, hindi mo naman pagmamayari ang mga yan. Hindi nga din ako nakikialam dahil hindi naman yan akin. Wala na si ate at ako naman ang legal na kaanak. Bakit kailangan mo isang lang mga bagay na mahalaga sa kanya? Hindi nagustuhan ni Vince ang kanyang sinabi. Ano bang pakialam mo? Umalis ka sa daraanan ko kung ayaw mong masaktan. Hindi nakapagpigil sa labis na galit si Melay at sinampal niya si Vince. Walang hiya ka. Anong akala mo sa mga ari-arian ni ate? Mga bagay na nagagawa mong idispat sa lang nang dahil wala na siya? Ang kapal ng mukha mong gawin yan, Vince! Sa pagkabigla ng dalaga ay natigilan siya sa pagsasalita nang sa kamalindi ni Vince ang leeg niya. Kapag hindi ka tumigil sa kakangawa, papatayin kita sa sakal. Kagaya ng ginawa ko sa ate mo. Nagulat sa narinig si Melay. Malinaw ang pagkakasabi ni Vince. Pinatay nito sa sakal si Manang Laura at pinalabas nito na nagpakamatay ang kapatid niya. Nang hinas na lamang si Melay at hintakot na lumayo kay Vince. Hayop ka! Pinatay mo pala ang kapatid ko! Ipapakulong kita! Isusumbong kita sa pulis! Humalakhak ng pagkalakas-lakas si Vince. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Ngayong alam mo na ang totoo. Huwag ka nang umasa na makakalabas ka pa ng buhay sa bahay na to. Uwi ka ni Vince at muling binugbog si Melay sa hindi na mabilang na pagkakataon. Walang nagawa ang babae kundi ang umungol at magmakaawa na kahit sina Cleo at Jovi ay hindi pinahintulutan na makilapit sa kanya. Mistulang nasiraan ng bait si Vince. Nakakulong ang tatlong babae sa bahay ni Manang Laura. Nakakakain man ay hindi naman nakakalabas. Naging bihag sila ng lalaki sa mahabang panahon. Hanggang isang araw, nagbunga ang mga pambubugbog sa kanya ni Vince. Nagkaroon ng bukol ang kanyang kanang dibdib. Lumaki ito ng lumaki hanggang sa magkabutas-butas at maglabasan ang masangsang na nana. Umabot na ito sa kanyang lalamunan kaya mistulang binalatan ng buhay ang kanyang kalahating katawan dahil naninigas ang balat at natutuklap dahil sa hindi maipaliwanag na paglobo. Nag-aalala na sina Jovi at Cleo sa kalagayan ni Melay. Muli, hinayaang magkasama ang tatlong babae pero hindi pa rin sila nakakalabas. Nakalak ang magkabilang pinto maging ang mga bintana. Asar na si Jovi sa paghahanap ng paraan para makatakas. Kailangan na nilang magsumbong sa pulis dahil masama na ang lagay ni Melay. Sinasabi ko na nga ba? Hahandong sa ganito ang pananahimik natin. Kita mo, Jovi. Ito pang sinasabi mong wala tayong karapatang magsalita. Ngayon, dinadamay na tayo ng hayop ng Vince na yan dahil sa ginawa niyang pagkakulong sa atin sa bahay na to. Napayo ko si Jovi. Alam naman niya na masama na nga ang ginagawa ng kanyang amo pero hindi niya lang kasi magawang makialam lalo na at nasisilaw siya sa laki ng perang ibinibigay sa kanila noon ni Manang Laura. Kaya naman ngayon, malaki na nga ang ipon nila at tinatago nila sa lugar na hindi makikita ni Vince pero hindi naman nila mapapakinabangan. Hayaan mo, ate. Hanap ako ng paraan para makatakas tayo dito. Aasikasuhin muna natin si Melay. Halos mamilipit sa sakit si Melay habang pinupunasan ni Cleo at Jovi. Sobrang sangsang na ng amoy na kahit man lang alkohol
ay hindi sila binibigyan ni Vince. Sumilip ito sa kanilang kinaroroonan. Aalis ako. Huwag kang tatakas ha. Kapag ginawa niyo yun, makakatikim kayo sa akin. Angil pa ng lalaki, kaya hindi nakapagpigil si Jovi at hinarang na ang binata. Vince, hindi ba natin dadalhin si Melay sa ospital? Masamaan ang lagay niya oh. Maawa ka naman sa kanya. Uwi ka na Jovi, na kinahalakhak lang ni Vince. Maawa. Wala sa bokabulyaryo ko ang maawa. Hayaan mong magdusa ang babaeng yan kung ayaw mong kayo ang parusahan ko. Saka tinulak si Jovi at isinara ang pinto. Kagaya ng dati, nilak ni Vince ang pinto, kaya nanatili lang sa kwarto na iyon si Melay, Cleo at Jovi. Naiyak na si Cleo sa kawalang pag-asa, samantalang si Melay naman hirap nang gumalaw dahil sa sitwasyon ng dibdib niya. Huwag niyo na akong alalahanin, Cleo. Maghanap kayo ng paraan ni Jovi para makatakas. Masaya na akong may sumbong niyo sa pulis ang kahayupan niya sa aming magkapatid. Tanggap ko nang mamamatay na ako. Kaya sana huwag niyong sayangin ang mga buhay niyo sa pag-aasikaso sa akin. Mas lalong lumakas ang iyak ni Cleo at niyakap ang kaibigan. Walang pandidiring kinaawaan niya si Melay na walang araw na hindi naging mabuti sa kanya. Tumingin si Cleo kay Jovi. Mas maliit ka, Jovi. Baka kaya mong dumaan sa kisame at lumabas kung saan ka makakahanap ng daraanan. Kailangan mong humingi ng tulong habang hindi pa bumabalik si Vince. Nang mga sandaling iyon, hindi na nga nakaksaya pa ng panahon si Jovi. Umakyat siya sa kisame na nagawa nilang butasin gamit ang martilyo. Mabuti na lang may mapapatungan siyang tugador maliban pa sa pag-aalalay sa kanya ni Cleo, kaya tuluyan na siyang nakagapang sa kisame. Gamit ang flashlight, nagawa niyang makita ang buong lugar, kaya lumakas ang kanyang loob at binilisan ang mga kilos. Samantala si Cleo naman ay natuwa nang makahanap ng hairpin. Medyo lumakas kasi ang kanyang interes na napapanood noong palabas sa telebisyon tungkol sa mga nakukulong sa kwarto na nagagamit ang mga matutulis na bagay para buksan ang nakalak na pinto. Makailang beses niyang kinalikot ang doorknob hanggang sa mapagtagumpayan niya itong buksan. Maging si Melay ay natuwa, pero nang mabungaran nila si Vince na nanlilisik ang mga mata at may hawak na kutsilyo, dito na kinalabutan si Cleo. Sinong may sabing tatakas kayo? Napasigaw si Cleo at inihanda ang sarili. Kaagad niyang sinipa si Vince bago pa man siya nito masaksak. Napahiga ang lalaki sa sahig, kaya tumakbo siya, pero nagawa pa nitong mahablot ang kanyang buhok. Gigilitan na sana siya ng leeg, kaso lang nakabangon naman ang nangihina na si Melay at malakas na hinila si Vince kaya nakawala siya. Tumakas ka na, Cleo. Tumawag ka ng pulis. Hindi naman nag-aksaya pa ng oras si Cleo. Nagmamadali siyang tumakbo pababa at naghanap ng maipambubukas sa pinto. Kaso lang, kung kailan malapit na siya sa pag-asang makatakas, narinig naman niya ang matinis na palahaw ni Melay. Alam niyang sinasaksak ito ni Vince, kaya ganoon na lang ang pag-akyat ng dugo sa ulo niya. Nagtungo siya sa may lalagyan ng mga walis at dustpan. Nahagip niya ang isang palakol at kaagad itong hinablot. Bumalik siya sa itaas ng bahay at malakas ang loob na sumigaw. Lubayan mo na kami! Baliw ka! Aniya, at hindi na nag-aksaya pa ng panahon. Hinataw niya ng maraming beses si Vince, kaya ito tugo ang bumagsak hanggang nahihirapan ng huminga. Napaiyak si Cleo nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ni Melay kung saan nilaplap pala ni Vince ang namamaga nitong suso at may naglalabas ang uod at bubuyog. Nagsuka siya nang mapagtantong hindi normal na karamdaman ang dumapo kay Melay.
Napag-iwanan ito ng sumpa ng barang ni Manang na hindi na nagawang bawiin dahil nga namatay na ang babae. Ngumisi si Vince. Mamamatay man ako ngayon. Nakapaghiganti na ako sa ginawa niyo sa kuya ko. Wika nito sa kapautal-utal na sinalaysay ang tunay na dahilan kung bakit niya nagawa ang mga bagay na iyon. Magkapatid pala sa ama sina Marco at Vince na parehong hindi lumaki sa isa't isa. Ang akala ni naman ng Laura, nag-iisang anak lang si Marco. Walang kapatid dahil wala namang nabanggit ang lalaki. Dati, nang gumagamit ng kapangyarihang itim si Manang Laura, kaya naman nang malaman niyang nagkaroon ng relasyon si Marco at Melay, ay labis niyang ikinagalit. Siya ang umalis ng bahay at nakipaghiwalay kay Marco. Hinayaan niyang magsama sina Melay at ang lalaking pinakamamahal niya, pero hindi siya pumayag na hindi makaganti. Ginamit niya ang kaalaman sa pambabarang para kontrolin ang isipan ni Marco. Nawala sa katinuan ang lalaki, kaya nito nagawang iwan si Melay. Nang maghiwalay ang dalawa, nagpakamatay si Marco dahil hindi niya kontrolado ang sarili niyang pag-iisip. Umuwi si Vince ng probinsya pagkatanggap niya ng balita at nalaman mula sa albularyo na nag-asikaso sa kanyang kapatid na naging biktima pala ito ng kulam. Ito ang dahilan kung bakit sinadya niyang magpakilala kay Manang Laura at gawin itong kasintahan. Hanggang sa isama na nga siya sa bahay at mahuli ang pangkukulam din ng babae sa sarili niyang kapatid. Wala naman daw talagang balak si Vince na isali sila, pero natuklasan ni Cleo ang ginawa niyang krimen, kaya naman wala siyang pagpipilian kundi itago silang tatlo. Nagsuka na si Vince ng dugo nang dumating sina Jovi kasama ang mga pulis. Lahat ay nagimbal sa kanilang natuklasan na maski ang mga kapitbahay ay wala man lang kaalam-alam na may nangyayari na palang hindi maganda kina Cleo at Jovi. Namatay sina Melay at Vince, samantalang na-recover naman ang iilang pakete ng ipinagbabawal na gamot sa kwarto ng binata. Natagpuan din ang kwarto kung saan isinagawa ni Manang Laura ang pambabarang at napaiyak na lamang sina Cleo at Jovi nang makitang naging abo na ang kalahati ng larawan ni Melay. Napagtanto nila na hindi talaga mapagkakatiwalaan ang mga mangkukulam, mambabarang o ano pa bang pwede nilang itawag kay Manang Laura. Marunong itong magpanggap, pero sa huli, maghahanap pa rin ng paraan para mapatay ang tinuturing niyang kalaban. Sa ngayon nasa probinsya na sina Cleo at Jovi. Nagtitinda na lang sila gamit ang sinuweldo nila kay Manang Laura. Gayunpaman, may mga pagkakataon pa rin talaga na binabangungot si Cleo dahil nagpapakita sa kanya si Melay. Humihingi ng hustisya sa sinapit ng pambabarang sa kanya. Wakas.